Kayo pa rin ho ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Yung tinanong natin kanina, El, ano kay Rita? Nakakatuwang malaman na ang problema na to ay problema ng karamihan dito sa UAE. Alam ni Bluebird dyan, gabi-gabi halos yan ang tanong sa kanya. Siya ay may boyfriend sa Pilipinas. No, yung boyfriend niya dito, may asawa sa Pilipinas. Kaya nga, meron siyang boyfriend dito pero yung boyfriend niya may asawa sa Pilipinas. Anong payo ni Rita dyan? Wow. Unang-una, sasabihin ko, black is black, white is white, eh, di ba? Okay. So, ibig always no gray, eh, di ba? Talagang simulat sa pool, alam mong hindi tama, no? Kaya masakit man talaga. Sino ba namang hindi masasaktan, no? Kasi ang laging ginajustify kasi natin dahil mahal ko eh. Mahal na mahal ko sabi eh. niya eh. Mahal na mahal eh. Nag-text pa nga Kaya lang, alam mo, isa lang, ibabalik ko lang ang tanong sa kanya, no? Ikaw kaya lumagay doon sa kalagayan ng misis nung babae. Paano kung hindi niya rin alam? Paano kung hindi rin alam nung asawa sa Pilipinas na meron palang girlfriend? No. I meant, kunwari, ako, yung sa may concern, yung nag-text, no? Apo. Gusto ko sana ilagay niya yung sarili niya doon sa lugar nung misis. Kung mangyari na siya, no, ang asawa niya ang magsabi sa kanya na may iba siyang minamahal at hindi na siya at hindi na yung kanilang pamilya, ano kayang mararamdaman niya, di ba? Alam mo, difficult as it is, sana the earlier that you can get away from the relationship, the better, no? Unang-una, we have so many broken marriages, broken families already, no? We don't want to have to be included in the statistics. Ayaw mo naman sigurong maging ikaw ang dahilan ng pagkakahiwalay ng pamilya Mabigat niya, yan. no? Napakabigat. Okay. Etong isa, hirap na hirap pabasahin kasi napaka-short. Bluebird, kaya mong basahin to? Saan ito? Yung oras? Ito yung 10:43. Actually, ang problema niya is, nagtanong siya kung pwede pa bang magbago yung husband niya dahil maraming beses na siyang pinagtaksilan at maraming ding beses niyang pinatawad. Okay. At ganun pa rin. At yung mga anak niya, iniwan doon sa mother niya, ganyan kasama yung husband niya. Paulit-ulit. So ang dalawang tanong niya, ang unang tanong, pwede bang magbago yung husband niya? At pangalawang tanong niya, paano niya harapin itong husband niya? I think si Mang Willie kanina mentioned na marami kayong kinakounsel na may mag-asawa. Yung maghihiwalay na. Anong masasabi niyo sa tanong na yan? Thank you, Bluebird. Actually, yung sinasabi niya kung meron pang pag-asa na magbago, habang may buhay, of course, meron tayong pag-asang magbago. Hanggang kailan niya papatawarin? Hanggang kailan niya patatawarin? Hindi ba to parehong sabihin na Parang kinukonsinti mo? ina-abuse rin niya yung sarili niya kasi alam naman niyang ginagawa uli sa kanya tapos ganun pa rin? Let's look at yung dalawang sides. Opo. Di ba? Pwede rin kasing, hindi sa nagja-judge tayo, pwede rin kasing, kaya paulit-ulit, bakit paulit-ulit yung problema? Pwede rin namang kasing baka may problema ka rin. Nakasentro ka lang dun sa problema na ginagawa sa inong asawa mo. Pwede rin naman na kaya ginagawa yun, pinakikita sa iyo yung kamalian mo na hindi mo pa makita. Diba? Yung pag-uwi niya, walang patumanga yung bunganga mo. Na pagpasok niya pa lang sa Yung patumanga. Walang tigil. Walang tigil. Talagang mabubugbog yun. So, hindi naman sa kinakampihan ko yung lalaki. No? Lalabas, pinagbibintangan mo ako sa isang bagay na hindi ko ginagawa, mas maigi pa, tutuhanin ko na. Totoo yun. Merong mga pangyayaring ganyan. Meron. Na hindi natin inaasahan na pagkabait-bait na lalaki, bigla nabalitaan mo. Merong girlfriend. Merong nagugustuhan na iba. Pag kinuha mo mismo yung ugat ng problema, babalik at babalik, na yung ugat pala ng problema, hindi lang doon sa lalaki. Meron ding pagkakasala yung babae. Kasi nakatuon. Mahirap din yung pinag-uusapan natin. Actually, kaya kami nandito ni Jomar, para doon sa mga kalalakihan, sa mga ama. Pero, sabi nga, yung umpisa, the root ng mga maraming problema, yung kalalakihan. Opo. At the same time,
na nagkaroon lang ng problemang ganun, kung babalikan mo talaga yung pagkagawaan sa mundo May kakulangan sa Oo, babae. may kakulangan din naman yung sa babae. Hindi naman ma-discount yung possibility Totoo yan. na pwede rin naman nang nanggaling doon sa babae. Kung patatawarin mo, patawarin mo. Ang mahalaga doon, pag once na pinatawad mo, pag sinabi mong pinatatawad na kita, mean it. Hindi yung pag may nabalitaan ka ulit, na hindi pa namang ginagawa. Minsan, yung sinasabi nila, women's instinct. Minsan, sumasala rin yun. Di ba? Sumasala rin, hindi pa ginagawa. Pinagbibintangan mo na. So, parang ikaw pa yung nagsindi ng apoy. Di ba? Yung kanina, pinakikinggan ko, maiba lang ako kasi interesado ako dun sa Sa boyfriend. sa may boyfriend na nandito yung boyfriend. Parang alam ko yung team song ng boyfriend. Yung sana dalawa ang puso ko. Pero hindi mo pwedeng ibigay yung pusong ibinigay mo na sa asawa mo. Pero alam mo ito sa tatlong guests, iba na baliktad to parang ako nabigatan dito Good evening po. Ano po ang dapat gawin sa kaibigan ko kasi may asawa po siya at mga anak pero may boyfriend siya. Ibig sabihin, babae ito. May boyfriend siya dito sa Dubai. Lahat na po ng paliwanag ginagawa ko sa kanya pero patuloy pa rin niyang ginagawa. Gusto ko po siyang tulungan for the sake of the kids. Ito baliktad. Babaeng, may asawa sa Pilipinas, may anak doon, may boyfriend dito. Hindi. Marami naman talagang ganyan dito. Kasi, ang sinasabi nila, nalulungkot, Jomar. Isa sa mga reasons daw na bakit sila natutong magkaroon ng boyfriend, yung pang-load. Pahinging pang-tawag. Pag wala silang sweldo o wala silang pera, dun sila kumukuha sa mga boyfriend nila. Okay? Tapos ikalo, nalulungkot sila. They need someone to be with. Ganyan. So, yan yung mga reasons at iba pang reasons. So, Anong tanong, Art? Paano daw niyo mapapayuhan? Oo, kasi Na ipupukpuk sa kanya na mali ang ginagawa. for the sake of the kids, ang sabi ng kaibigan. Hindi, bilang kaibigan na dapat i-state natin sa kanya, sabihin natin sa kanya clear, or whether sa kanya o hindi, ito sinasabi namin sa inyo na ang pagpasok sa isang relationship na yung boyfriend mo or yung magiging girlfriend mo ay may sarili ng pamilya ay mali at kasalanan. Opo. No, sabihin na natin, mali po ito, kasalanan po ito. At walang ibubungang mabuti ito sa ating buhay. No? Para kang bakit ka pa pumunta rito sa Middle East para magtrabaho, suportahan ng iyong pamilya. Then you will end up in another relationship. Para kang kumuha ng bato, pumulot ng bato at pinukpok mo sa sarili mong ulo. No? Problema talaga yan. At ewan ko kung kakayanin mo talagang suportahan no, o ang dalawang pamilya. Balik tayo sa una nating pangarap sa pagpunta dito sa Middle East. No, it is to earn money, kumita, at matulungan natin ang ating mga mahal sa buhay. Getting into a wrong relationship or illicit relationship will not achieve our dream. Hindi natin makukuha ang ating mga pangarap pag pumasok tayo dyan. Sinasabi natin, malungkot tayo. No, malungkot tayo. Sinasabi natin naman sa inyo, kung malungkot tayo, then gawin natin, humanap tayo ng mas malungkot na tao at tulungan natin. Maging counselor na. Yes, tulungan natin. But doon sa kaibigan, no? Para sa akin, huwag mong i-tolerate. Huwag kang maging bridge. Huwag kang gumitna. Sabihin mo sa kaibigan mo, mali iyang ginagawa mo. Ipagpatuloy niya Bilang yung kaibigan. Sige, Willie, may dagdag ka? Pagkaintindi ko kanina, palagi niya nang pinagsasabihan yung kanyang kaibigan. Correct. Di ba? Oo. Ako, maipapayo ko sa kanya, go to the next step. Kausapin niya yung lalaki mismo. Kausapin niya yung lalaki. Yung boyfriend. Yung boyfriend na okay. nandito. Oo. Di ba? Para maputol na. Alam mo ba, baka hindi mo alam na itong kaibigan kong ito, may asawa na. Pwede bang tigilan mo na siya? Kasi, kung palagi siyang hindi nakikinig sa'yo, no, hindi naman sa pakikialam. Pero kung talagang concern ka at marami niyan dito na
talagang ang tingin nila dun sa kaibigan nila ay higit pa sa kapatid. No? And then, you go to the extreme. That's true. You go to the extreme. Of course, bago mo kausapin itong si lalaki, yung si Romeo, sabihin mo dun sa, Kay Juliet. kay Juliet. Juliet, kinakailangan ko nang kausapin si Romeo. No? Alam mo, concern lang talaga ako sa'yo. Hindi ko na matitiis ito na di ba, na Ang galing, very- ito yung nangyayari sa'yo. Very practical, very practical. Hindi, isa pa, di ba bawal na bawal dito sa UAE? Ayun, This is an klaro Islam mo, country. correct, klaro mo yan. Oo. Marami na ngang nakakulong ngayon dahil sa boyfriend-girlfriend cases. So, kung hindi po uubra sa inyo na kayo ay may nasisirang pamilya, o kaya nasisira ang buhay nyo dahil sa sinasabi nyong pagmamahal na ito or for some any other reason, isipin nyo na lang na isang sumbong lang po kayo, makukulong kayo. Babalik na kayo ng Oh. Pilipinas. May yung pinakauna pala nag-text, sorry ngayon ko lang nabasa, yung una nag-text, sabi dami na kasi, ask ko lang po kung meron librong mabibili tungkol sa topic ng hulugan ng ama sa pamilya at nais ko sana maghingi dahil nais kong maghingi ng payo sa inyo. So ano mga books pala, Willie Jomar, about being a father sa pamilya? Sa mga libro na basa ko, the best would be yung 5 Habits of Effective Dads, by Paul Lewis. That's one. Yeah. So 5 habits of effective dads to. Effective dads or smart dads, yan. Okay. And the other one is 5 Love Languages for Children by Gary Chapman. Pero meron din siyang 5 Love Languages for your spouse, mag-asawa. Okay. Okay. Parang yung binigay mo yan noon last year yata. Correct, no? correct. Ginamit natin siya sa workshop. Yung kay Rita naman, mamaya bibigyan namin mga phone numbers kasi meron dito 4, I'm sure puros babae na yung dalawa gusto kang personal na makausap. Yung dalawa naman, they need help immediately. So, I'm sure ikaw ang pwede kausap. So, yung mga nag-text, yung 4 po, bibigay namin number kay Rita at ita-text kayo niyan or bibigay yung email address niya through text message para kayo mag-usap kasi we cannot announce. Rita kasi hindi naman siya volunteer lang siya, community volunteer. So, hindi naman talaga trabaho ito. Yung kawang gawa yan lang to sa may oras siya kasi grandma na nga siya ngayon at busy rin sa asawa, but she's willing to help. Sige, ang dami pa dito mga about mga related naman sa mga anak, support ng anak. Ibibigay namin to mga text messages ninyo sa ating mga guests, then try namin sagutin sa Facebook na lang. Facebook, so maging member po kayo ng Filipino Excellence Middle East. Okay. Gusto ko lang basahin yung mga nasabi ni Jomar kanina, yung primary love language. Correct. Right, some words here can really be helpful. Like, I like to receive notes of affirmation from my parents. I like it when my parents hug me or embrace me. I like to spend one-to-one time with my parents. I feel love when my parents give me practical help to me and other things. Paano nyo ginawa ito? Talaga bang kailangan isa-isahin to sa nanay, sa tatay? Ganun. Kasi lahat tayo, meron tayong primary love language, according to Dr. Gary Chapman. Baka ma-plagiarism ako rito. Sinasabi niya na yung mga anak natin or even yung asawa natin ay may sariling love language yan. For example, syempre tayong mga OFW, pag pumabalik sa Pilipinas, lagi tayong may pasalubong, regalo, pera na ibinibigay sa kanila. Ang tawag sa love language na iyon ay receiving gifts, And later to find out pala na hindi pala yun ang love language ng misis mo, although yun ang lagi mo narinig sa telepono, for example, For example, ang love language pala ng misis mo is for you to spend quality time with her habang nandun ka sa Pilipinas. Tama. Kasi nga, 2 taong ka nandito, 1 o 2 buwan ka lang uuwi, ihahati mo pa yung kalahati nun sa barkada mo at saka sa pamilya mo at may happening. Ang gusto niya
yung spend time with her. So ano yung love language ng misis mo? No? It's quality time. No, quality time. According to Dr. Gary Chapman, there are 5 types of love languages. No? Sige. One is receiving words of affirmation. Ito yung pinupuri mo siya, kinakamusta mo siya, no? Ang sarap ng luto mo, no? Yung gano'n, tama yung ginawa mo at pinagsabihan mo yung anak natin na huwag magpagabi, no? So, ina-affirm mo, no, yung asawa mo or mga anak mo na tama yung ginawa nila. Okay? Second is yan, okay? Quality time. Yan, spending quality time. Quality time means pag nag-usap tayo ng masinsinan, papatayin ko cellphone ko. Yan, no? Hindi ako nanonood ng basketball game or PBA, no, habang nag-uusap. At talagang tinitingnan kita eye to eye lahat ng kilos mo pinanood. It could be spending walks in the park, no? At talagang nag-uusap or just plainly just holding each other's hand, no? Okay. Ang pangatlo would be receiving gifts. Yan, receiving gifts. Alam natin to, pasalubong, regalo, no, to show na mahal natin sila. Okay. Pang-apat is acts of service, no? Padala tayo na padala. Yung palang gusto na mismo, i-repair mo naman yung bubong natin, butas. O kaya tulungan mo ako sa kurtina ikabit, di ba? Acts of service. Or gusto ko pag naghuhugas ako ng pinggan, tumutulong ka sa akin, no? Or pag nag-tutor sa mga bata, tinutulungan mo ako. So, or ito, yung paghatid. No, paghatid, no? Ihahatid mo na lang no, nakasimangot ka kasi ginising ka na maaga. No, pero yung pala yung hinahanap sa atin ng misis natin. And lastly, no, everybody's favorite halos is physical touch yan, no? Ito yung embrace, hugs, Very no, important. kisses, no? Kahit sabi yung tapik sa balikat na good work, yan, is physical touch. Alam mo, nung binigay namin ito, very eye-opener kasi ako mismo participant, no? Yung aking anak na magdadalaga na, no? Siyempre, kaka-13 lang yung panganay ko. All the time, akala ko, receiving gifts, pasalubong yung kanyang love language, no? Yung pala, quality time na. No. So ngayon, pag tumatabi siya sa akin, kahit nanonood ako ng TV, titingin na ngayon ako sa kanya at makikipag-usap at kwentuhan. Ang second love language niya is physical touch. So habang nakikipagkwentuhan ka, I would embrace her, no, and even sometimes pag naglalakad kami, I would hold her hand sa mall, yakap-yakapin ko siya kasi yun ang hinahanap niyang love language sa akin. Marami akong barkada sinasabi sa akin, pare, yung anak mo dalaga, delikado na yan sa mga manliligaw. Sabi ko, alam mo, sasabihin ko, hindi ako natatakot. Bakit? Kasi binibigay ko yung tamang love language na naiintindihan niya at tinatanggap niya na hindi na niya hahanapin sa ibang lalaki sa mura niyang edad. Correct. Eto, medyo natahimik ako kasi nasa shock ako eh. Kanina, babae, may boyfriend, yung boyfriend may asawa. Pangalawa, yung pangalawa, yung babae may asawa, may anak, may boyfriend. Ngayon naman ito, pareho sila may asawa sa Pilipinas at pareho sila nagka-boyfriend dito. Sila ang mag-boyfriend dito. Parehong may asawa. Parehong may asawa. Ito sabi, actually, kaya medyo nasa shock ako, no? Teka, ba't ka masyashock? Pareho rin ang sitwasyon nun eh. Pareho silang may boyfriend na may relasyong na bawal. Ganun din ang sasabihin nyo. Sakit sa ulo eh. Ito sabi niya, pareho kami may asawa at pareho mag-boyfriend sila dito, pero ang laki ng naitulong niya sa akin sa pagpapaaral ko sa 3 anak ko na sabay nag-college. 1 lang kasi anak niya, pero hindi niya pinabayaan pamilya niya, ganun pa rin ang suporta niya. Kailan tama ang mali? Hindi ko masagot. Mamaya, sagutin natin yan. Mag-break tayo, no? So, 4001 po, tuloy pa rin padala text messages po ninyo. Babalik kami.